Ito si ano, range. Pero range, anong church mo bro? Kulto. Kulto ka? Din. Ha? Alam mo yung meaning ng kulto bro? Kulto kayo, hindi kayo naniniwala sa Diyos. Bro, alam mo yung meaning ng kulto? Oo. Yung kulto, naniniwala sa Diyos o hindi naniniwala? O diba, bobo ka? Pag sinabing kulto, hindi naniniwala sa Diyos. Atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Iba yung Diyos nila pag kulto. Babanat ka lang, sablay pa eh. Pag sinabing kulto, small group, pero hindi sinasabi na hindi sila naniniwala sa Diyos. O wala silang Diyos. Walang ganon. Oo, atheist naman yung sinasabi mo. So, minsan ka na lang bumanat, patanga pa. Pag kulto daw, hindi daw naniniwala sa Diyos. Bugok talaga yun. Pag sinabing kulto, maliit na grupo ng relihiyon din. Meron din silang paniniwalang spiritual. Ikaw talaga, Range. Mali, kain ka muna, magapunan ka muna. Ano ba to si Range? Hindi Pambihira. kaya ata nakatulog eh. Puyat ata yan, Uncle. Kulang kaya ata sa batok eh. Batukan kaya kita. Kulto. Pag kulto, hindi naniniwala sa Diyos, aning ka? Makisali ka pa dito, wala kang alam dito. Huwag kang makisali dito. Kawawa ka dito, no? Mute ka nga na. Hector. Brother Hector. Tingin ko, nagbabasa ng Bible to eh, Hector. Anong church mo, bro? Holy Christian Church. Ha? Christian. Christian Church na Trinitarian? Oo. Catholic? Di boss, born again boss? Ah, okay. So, alam mo yun bro, na yung ginagawang chismis ng mga born again sa amin, na sumasamba daw kami sa rebulto. Na chismis na sa'yo yun bro? Nababasa yun sa Isaiah, nakalagay naman yun eh. Isaiah ano? Isaiah 40. Sinabi, Catholic yun? Kami daw yun? Hindi, ang sinasabi kasi doon, sa Ano? Isaiah 40, yung mga, mga Diyos yung mga Diyos na sinasamba na hindi makapagsalita. So, sinabi kami yon. Sinabi nila, Catholic daw yun. Saan nakasulat dito? Isaiah 40, Catholic to. Pag binasa mo yung buong Isaiah 40. Binasa ko na yung buong Isaiah, bro. Nabasa mo na ba sa Hebrew to? Ano bang gamit mong Bible? Lahat ng translation na gusto mo. Ano bang gusto Hindi, mo? nakalagay kasi dyan sa Isaiah. Isaiah 40. O, sige. Anong meron doon? Isaiah 40. Isaiah 40 verse, anong gusto mong verse? 19 to 20, 9, 10, 15, 17. Hindi yan eh. Basahin ko sa Greek, sa Hebrew ha. Sa Hebrew, yung ginamit na term dyan, dun sa Isaiah 40 verse 19 to 20, letra por letra na mga larawan. Sa ano pala? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Sa Isaiah 41 verse 29. Tingnan mo nga kung... Isaiah 41 verse 29. Okay. Alright. Verse 29, narito silang lahat ay masasama, ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan. At ang mga larawang inanyuan ay hangin lamang at walang laman. Ito ba yon? Sinabi Catholic daw? 41 verse 29. Ito yung nga, 41 verse 29, binasa ko nga, ng mga larawang inanyuan. Ng mga walang alam. Ayun ba yan? Isa yan. Sinabi, Catholic daw yan, sinabi? Lahat ng Diyos-Diyosan. Hindi, tinatanong ko bro, sinabi Catholic daw yan.
Huwag mo ibahin yung ano. Hindi, kung... O hindi pala, bakit mo, nyo chinichismis sa amin yan? Bakit nyo binibintang sa amin yan? Wala naman pala nakalagay na Catholic yan. Ganito kasi yan. Ganito. Ano yun? Yung rebulto, ayaw ng Diyos dyan. Kahit anong klaseng rebulto yan. Kahit anong klaseng rebulto, saan nakasulat na ayaw ng Diyos na kahit anong klaseng rebulto? Bigyan mo kang talata. Ayan, yung Diyos-Diyosan, di ba, ay mga O, Diyos-Diyosan yun, hindi yun kahit anong klaseng rebulto. Walang nakalagay kahit anong klaseng rebulto. Kuya Hector, paalala yung lang rebulto po, ni teka Mama lang, Kuya Hector, huwag nyo po dagdagan yung nakasulat sa Biblia, Kuya Hector. Dadagdag Pag wala eh. pong nakasulat na kahit anong larawan po, huwag nyo pong, teka lang, Uncle Michael huwag nyo pong idagdag. Masama po yan. Magdadagdag po ng salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, huwag mong dagdagan, huwag mong babawasan. Wala sinabi dito na kahit anong rebulto, wala nakalagay dito, Kuya. Sino nagturo sa iyo na pwede mong dagdagan to, Kuya Hector? Hector? Sino po yung pastor nyo? Bakit po ganun? Wala naman nakalagay dito. Kahit anong larawan, wala po. English, Tagalog Binasa ko lahat kahit sa Hebrew, wala. Kahit MVP, paraphrase nga to, wala Sabi dito, lahat ng Diyos-Diyosan. O Diyos-Diyosan to Yung, ito kasi ang ano dyan. Yung Michael, saglit lang. Sige, ano yung Kuya? Sige. Halimbawa, yung kagaya ni Mama Mary. Nasa simbahan niya ng Katolik Si Mama Mary, Diyos-Diyosan sa inyo? Sino nagsabing Diyos-Diyosan si Mama Mary? Hindi, yung larawan niya, yung rebulto. Yung larawan niya, Diyos-Diyosan. Ngayon, saan mo nabasa na ang larawan ni Santa Maria, Diyos-Diyosan? ay, si Mama Mary, sabi ng Diyos, huwag sasambahin. Sino naman nagsabi sa inyong sinamba namin? Kasi, Sinong nagsabi? ito Sino nga nagsabi, Kuya, na sinasamba namin si Santa Maria? siguro, ikaw nagsumasunod Wala sa pala. kanya. Meron ba kaming doktrina na dasal namin? Santa Maria, sinasamba po kita. Mayroon bang ganon? Ang sabi namin, makinig ka sa aming prayers. Sabi doon, idalangin mo kami, kaming makasalanan. Yung idalangin mo kami, pwede mo bang i-address sa Diyos yon? Si Maria, di ba? Kaya nga, ang tinatanong ko sa'yo, yung idalangin mo kami, kaming makasalanan, pwede mo bang sabihin sa Diyos yan? Ba, siyempre dapat pag nananalangin ka, direkta ka sa Diyos manalangin. Ulitin ko bro, yung ipanalangin mo kami, kaming makasalanan, pwede mo bang sabihin sa Diyos yan? Kung sinasamba namin si Mama Mary. Kaya nga, mali nga ang panalangin. Kaya nga, ulitin ko bro, last question. Pag hindi mo pa sinagot, ako na lang mag-explain. Yung address namin kay Mama Mary, idalangin mo kami, kaming makasalanan. Pwede mo bang sabihin sa Diyos yon? Pwede, hindi. Hindi mo, sinasabi hindi mo pala, kasi ako kay na lang Mary. mag-explain, Kuya. Yung ipanalangin mo kami, kaming makasalanan, sabi sa Biblia, sa tao mo yan sasabihin, hindi sa Diyos. Basahin ko to Kaya hindi namin ginawang Diyos si Santa Maria. Medyo madumi lang yung pag-iisip nyo, pinagkikismisanan nyo po kami. Masama po yan. Nasa 10 utos po, bawal po magbintang na mali pa totoo. Sa iyong kapwa, yan po ang utos ng Diyos. Sabi sa Santiago 5, talatang 16, letra por letra. Kaya tipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Ipanalangin ninyo ang isa't isa. Upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. So hihingi ka ng panalangin sa isa't isa, sa kapwa mo tao, pero sa matuwid. Hindi doon ka sama-sama manghihingi ng dalangin. Ngayon, ano sabi? Ipanalangin mo kami. Inutos ba sa Diyos ba dapat i-address yan? Pag sinabi mo sa Diyos yan, pagalitan ka. Ano utusan sabihin? Kanino tayo ipapanalangin ng Diyos? Siya na nga Diyos. Hindi nyo kasi nabasa sa Biblia, letra por letra. Ba naman ka, nag-echo ka? No? Basa. Bro, may sasabihin ako. Ano na naman sasabihin mo, Kuya? Wala naman yan naman sa Bible. Si Yan, Maria, dapat sana nasa Bible. Si Maria, hindi Diyos. Tandaan mo yan, bro.
Tandaan mo yan, bro. Hindi namin sinabing Diyos si Santa Maria. Wala kaming sinabing ganyan, tandaan nyo yan. Huwag nyo kaming ichismis sa ibang tao na sinabi namin na Diyos si Santa Maria, pangaralan nyo pa kami na hindi siya Diyos. Wala kaming ganun doktrina si Santa Maria, sasabihin ng pare namin, Diyosa. Walang ganun eh. Diyosa nga dapat address pag babae, di ba? Wrong pa nga kayo eh. Wrong spelling pa kayo. Pag babae, Diyosa, hindi Diyos. Diyosa. May aral ba kami? Diyosa siya? Wala eh. Wala kami Diyosa. Ikinopya nyo yung Trinity namin, mali pagkakopya nyo. No? May nakasulat ba sa Bible na manalangin ka, paraanin kay Mama Mary ang panalangin Letra papunta po, sa Diyos? letra, hindi mo pala alam. Babasahin ko sa'yo, makinig ka. Hindi lang kay Santa Maria, pati sa mga anghel lahat-lahat na eh. O makinig ka. Ganito ang paglapit sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, hindi lang ang Diyos ang lalapitan mo. Pati ang kanya mga anghel at ang mga espiritu na kasama niya. O, ganun ang tamang paglapit sa Diyos. Babasahin ko ha. Letra por letra, paglapit to, no? Lalapit. Hindi lang basta manghingi ng dalangin, lalapitan mo talaga sila. Yun yung tinatawag na communion of saints, letra por letra. Basa. Hebreo 12, 22-23, ang letra por letra, nakabisado ng Catholic Church, hindi alam ng mga protestante, kaya ignorante tuloy, akala nila mali yung ginagawa natin. Yung pala, walang alam sa Bible pala, ang mga protestante pala. Sabi dito, subalit kayo yung lumapit sa bundok ng Sion. Saan daw lalapit? Sa bundok ng Sion. Alam niyo ba yung bundok ng Sion? Hindi to literal na bundok, no? At sa lungsod ng Diyos na buhay. Saan? Sa makalangit na Jerusalem. Saan daw tayo lalapit? Ang Roman Catholic Church. Sa makalangit na Jerusalem. At sa mga di mabilang na mga anghel. Hindi nyo nga nilapitan yung mga anghel eh. At sa isang masayang pagtitipon at sa pangkalahatang pulong at iglesia na mga panganay na mga espiritong nakatala sa langit at sa Diyos na hukom sa lahat at sa mga espiritu na mga taong pinasakdal o ginawang pinaging perpekto. Kanino pa? At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong iwinisik. Iyon yung pagiging tagapamagitan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi naman namin ipinako si Santa Maria, hindi naman namin pinako mga anghel. Yun yung tagapamagitan ni Kristo, siya lang ang may kaya noon. Hindi sinabi na hindi na tayo magkaroon ng intercession, kanya-kanyang dasal na lang. Kayo nanghingi kayo ng dalangin sa mga makasalanang pastor nyo. Manghingi kami ng dalangin kay Santa Maria na ina ng Diyos. Letra por letra. Kasi siya ay matuwid, Santiago 5:16. Hindi lang kay Santa Maria, sa mga anghel, at lahat ng mga santo sa langit na mga espiritu. Letra por letra. Bagong tipan, no? Letrahan tayo dito, bagong tipan. So ibig sabihin, nananalangin ka sa mga santong nasa langit. Hindi nga nananalangin lang. Ang tawag doon kasi, ang ibig sabihin kasi doon, kuya, kung nakakaintindi ka ng English, intercession. Basa. Hindi nyo pala alam ang Biblia. Mas maalam pa rin ang Roman Catholic Church po. Pagdating po sa Biblia, sabi ng Biblia, ang letra por letra, I desire, therefore, first of all, that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all men. Ayan ang doktrina. Intercession. Kasama ng prayers, be made for all men. Kabisado kasi namin yung Biblia, kaya hindi kami malawak yung pangunawa namin pagdating sa theology. Letra por letra, diba? Be made for all men. Nasaan yung men? Dito lang sa lupa ang men? Hindi lang dito ang men. Ang turo ng Biblia, meron ding men dito sa sa langit po. No? Basa. Ulitin ko yung binasa ko kanina. Letra por letra, no? Ba't ganun? Letra por letra? Kailangan pa ba ipaliwanagan letra por letra? Ulitin na lang natin, no? Sabi dito, to the general assembly and to the church of the firstborn, which is written in heaven, and to God the judge of all men, and the spirit of men, and the spirit of men made perfect. Letra por letra.
na ginawang perpekto. Ayun yung mga espiritu na mga nasa langit na aming nilalapitan. Paano namin lalapitan? Intercession, prayers. Hindi sinabing pumunta ka ng langit. Paano ka makapunta doon? Pag mabait ka, namatay ka, makapunta ka doon. Pero ngayon, makapunta ba tayo? Pupuntahan natin? Hindi. Sa pamamagitan ng worship, doon tayo sa kanila makakalapit. I-worship natin ang ating Diyos nang sabay-sabay tayo. Lahat tayo, pati nasa langit, pati nasa purgatorio, idalangin din natin sila sa Diyos. Ayun ang nakasulat dito sa Bible. Bakit hindi nyo alam to? Ang tagal-tagal na nakasulat. Parang mali man yung paliwanag mo. Hindi naman ako nagpaliwanag. O ikaw, sasabihin ko sa'yo, sabi mo mali ang paliwanag ko. O ikaw nga magpaliwanag, babasahin ko ha. Kaya mo bang ipaliwanag to? Hebreo 12:22, datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bahay ng Diyos na buhay sa Jerusalem sa kalangitan at ng mga di mabilang na mga hukbo ng mga anghel sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ginagawa niyo ba to o hindi? Pag nananalangin kasi kami, Ginagawa niyo ba to o hindi? Sabi niyo Jesus sabi mo Christ. mali ang paliwanag ko at tanong ko sa iyo, ginagawa niyo ba to o hindi? Lalapit sa mga espiritu pati mga anghel at sa Diyos at kay Kristo. Ginagawa niyo to o hindi? ang banal na espiritu, Ginagawa niyo ba to o hindi? Sumagot ka. Sagutin mo yan. Pag hindi mo masagot, utos to eh. Biblia to, ayaw niyo sundin. Bira naman. Sabi mo, mali ang paliwanag ko. Ang tanong ko, ginagawa niyo ba ito o hindi? Lumalapit ba kayo sa mga santo pag nag-worship? Kasama ba natin sila pag nag-worship? Pati ng mga anghel. Anong akala nyo sila? Hindi sumasamba sa langit? Kung tayo, sumasamba tayo dito sa lupa, ganun din sila. Samba rin sila na samba doon. Kasama natin sila sa pag-worship sa Diyos. Kaisa natin sila. sumasamba Iglesia lang- sila, iglesia sila. Pangkalahat ng pulong at iglesia. Ulitin ko yung tanong. Sabi mo, mali ang paliwanag ko. Ginagawa nyo ba to o hindi? Yun yung tanong ko. Lumalapit ba kayo sa kanila? Pag lumapit ba kayo sa Diyos, nilapitan nyo rin mga anghel tsaka espiritu. lumalapit kami sa banal na Oo. espiritu Ang tinatanong ko, At sa hindi Diyos ba Ama, na espiritu nakalagay sa lang dito? pamamagitan ni Jesus Christ. Makinig ka muna. Hindi sinabing banal na espiritu to. Maraming espiritu to. Damay mo pa yung Panginoong Espiritu Santo sa maling interpretasyon mo. Maraming mga espiritu ng tao to. Basahin ko ha. Tagalog na nga lang oh. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay sa at mga nangatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu, small letter E, mga plural, espiritu ng mga tao na mga ganap na pinasakdal. Anong ginagawa nyo ba to? Hindi. Ginagawa hindi. Okay, tamo, hindi ka ngayon makasagot. Ginagawa nyo to hindi. Yung nasa kasulat dito. Pag nag-worship. Hindi worship to, kasama natin sila. Ang Isa ginagawa nga namin, yung banal na espiritu. Hindi ko tinatanong kung ginagawa niya yung banal na espiritu. Ang tinatanong ko, ito, yung mga espiritu ng mga taong ganap at pinasakdal, nilapitan nyo ba? Pati anghel dito, nilapitan nyo ba pag nag-worship kayo? Kasama nyo ba sila pag nag-worship? Iyan ang pagsamba sa espiritu at katotohanan. Kita nyo na, pambira. Ano na? Sabi mo mali ang interpretation, nag-interpret ba ako? Michael, Brother Michael, ito yung kaibigan ko si Michael, nag-interpret ba ako? Nagpaliwanag ba ako ng pagkahaba-haba? Nagbabasa lang ako. Basa lang ako ng basa. Pagbasa, letra por letra, ganun ang ganyan sa lita ko eh. Diba? Letra por letra talaga, no? Ano kaya, Kuya Hector naman eh. Pira kala ko naman magaling sa Biblia ng mga born again. Parang kami talaga ang tunay na Kristiyano. Kasi ang tunay na Kristiyano, maalam talaga sa Bible yan. No, tunay na Kristiyano eh. Yung mga hindi tunay na Kristiyano, Kristyanuhan, wala talagang alam yan. 'Di ba? Sino yung may alam sa first century pagdating sa Biblia? Ang tunay na Kristiyano o ang peking Kristiyano? Sige nga. O siyempre, ang tunay na Kristiyano, ang maalam sa Biblia. Sino ang maalam dito ngayon?
Sa Biblia, ang dami ko ng talatang binasa. Puro talata. Eto pre, ang tanong ko pre. Hindi mo pa nga nasagot yung tanong ko. Ulitin ko na lang. Hindi wag. Kung to. hindi na ako magtatanong. Pang-sampu Basta na to. sigurado Sagutin mo dyan, lang kung ginagawa nyo o hindi. Sa Biblia pagsamba naman mo to. ba maliligtas ka? Ha? Sa pagsamba mo sa mga Diyos-Diyosan, Naku. maliligtas ka. Hindi Diyos-Diyosan nga yun. Kanina pa Diyos-Diyosan ng Diyos-Diyosan. Chinichismis nyo talaga kami. Gusto nyo talaga ilagay ang iglesia tinatag ni Kristo sa kahihiyan eh. Hindi nga Diyos-Diyosan yun. Wala kang alam sa Diyos-Diyosan. Sa Exodo 20 verse 4 to 5, yung larawang inanyuan na isinulat sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin ng vessel, ng lexical form ng fakal, ay idols, grebenting. O, alam mo yon, nag-aaral ka ba ng Hebrew? Nakakabasa ka na ba ng Hebrew? Ako nga, kaya ko na magbigkas-bigkas ng Hebrew dito. Mas marunong ka pa sa Ano akin. yung si Black Nazareno, yung nasa Quiapo? Black Hinahagisa na ng Nazareno panyo. na nasa Quiapo, babasahin ko sa'yo ha. Hindi mo pala talaga alam ang Biblia. O, yan ha, hindi mo sinagot yung tanong ko. Sasagutin ko yung tanong mo. Tignan mo ang tunay na Kristiyano kung paano sumagot. Ikaw, di ka marunong, ilag ka lang ng ilag. Mainig ka ha. Sabi niya, papaano daw ang Kristong Nazareno na nasa Quiapo? Hindi nyo pala kilala si Kristo? Sunod sa pangalan niya yan kasi lugar niya yan eh. Jesus na taga Nazaret, basa. Wala talaga kayong alam sa Biblia, no? Ang letra por letra, hindi nyo alam. Makinig ka po sa salita ng Diyos. Magbabasa po ang tunay na Kristiyano. Babasahan ka ng tunay na Kristiyano. Sabi dito, letra por letra, siya ay nanirahan sa isang bayang tinawag na Nazaret upang maganap ang sinasabi ng mga propeta. Siya ay tatawaging Nazareno, letra por letra. Kaya po ang tawag namin kay Kristo, Nazareno, Kristong Nazareno. Bakit itim? Kasi yung imahe na nandun sa Quiapo, yun yung kulay itim, kaya itim na Nazareno, pero imahe yun ni Kristo. Kaya yun itim, miraculous yun. No? Yun yung hindi nasunog sa apoy. Pero naging kulay itim siya kasi yung kahoy nun matigas na gawa sa itim. Ngayon, babasahin natin, meron bang imahe po? Ang itim na Nazareno? Yes po. Basa po. Ito, babasahin ko ang Biblia. Kasi ang Catholic Church talaga, mahirapan kayo sa amin pagdating sa Bible. Hindi pa kami Bible alone yan ha. Pero sasabihin ko sa inyo, no? Pagdating sa Biblia, wala makakatalo sa Catholic Church. Tandaan nyo yan. Sabi dito, in that day there shall be, sa araw na yaon ay magkakaroon ng altar ng Panginoon. O sa Quiapo ba may altar? Siyempre, in the midst of the land of Egypt, sa gitna ng lupain ng Ehipto. Ba't Ehipto? Sumisimbolo sa mga hintil. Kasi kalaban ng Diyos dating Ehipto, mga hintil yan. Di ba? O, in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof, at monumento ng Panginoon. O, sino tong Panginoon? Eh di si Kristo to. Talagang sinabi ni Kristo, gawan nyo ko ng imahe. Sabi dito, monumento, pag sinabing monumento, picture lang? Picture lang pang display? Hindi po. Basahin natin sa Hebrew. Sa Hebrew, wala rin kayong alam, no? Ang Catholic Church kasi may alam sa Bible. Kayo wala kayong alam nyo, magchismisan. Pagchismisanan kami. Pambira, mga chismosa kayo eh. Basa. Tingnan natin dito ha. Matsiba. Ano yung Matsiba? A memorial stone, standing image, memorabiliang bato na pilar na nakatayong larawan. Ayan. Di rebulto nga. Rebulto nga. Diba? Letra por letra eh. Pilar daw, sabi ng Samuel Sebastian, letra por letra, pilar lang yan. Hindi mo alam yan, sacred pillar, memorial stone yan. Papakita ko sa iyo ha. Isa ka rin, wala ka rin alam eh. Kawawa ka rin dito, tinan mo. Tinan mo ha. Ayan. Masiba, ayan. Ano yan? Nakakabasa ka? Marunong ka magbasa? Basahin mo nga.
Oh, basahin mo. Oh, 'di ba? Puro lang kayo daldal eh. Oh, basahin nyo. Okay, sino magbabasa? Oh, basahin nyo. Hindi ba mabasa imahe? Nakatayong imahe yan, no? Kaya nga memorial stone niya, no? Oh. Ayan, no? Sinasabing pilar kasi nga nakatayo nga na bato. Pilar pag nakatayong bato. Kunyari, yung asawa ni Lot lumingon. Anong mangyayari sa kanya? Magiging estatwa ang anon, haliging bato. Pag sinabing haliging bato, nakatayo kasi haligi. Hindi nakatumba. O image, hindi ba nakalagay image? Ha? Hindi nakalagay image, Samuel? Marunong ka magbasa? O di ka marunong magbasa? Ang basa dyan. Sinasabi ko sa inyo eh. Hindi kasi kayo marunong magbasa. Inuuna nyo kasi yung kinig-kinig sa mga iingot na pastor nyo eh. Iingot naman kasi talaga mga yan, no? Teka ha, maglagay tayo ng ano. O di napahiya ka ngayon. Napahiya ka ngayon. Ha? Kita nyo na? O anong sabi dito? Ito ay pinakatanda at patotoo sa Panginoon. O. Diba? At kung sila iiyak sa Panginoon, padadalan sila ng tagapagligtas at tagapagtanggol. At makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. At kikilalanin din sila ng Panginoon na si Yahweh, Yahweh pa nga ito, sa araw na yaon, at sila'y sasamba sa Kanya na may mga handog at may mga sacrifice at mga sacrifice and offerings, and they shall make vows to the Lord and perform them. O, di ba nabasa? Ingot ka eh. Di ba? Letra por letra, ang linaw, oh. E di meron nga akong talata dito. Di ba? O, sino to? Hindi ba ito si Kristong taga Nazaret? Eh si Kristong taga Nazaret to. Di ba? Tatawagin nga siya. Isusunod talaga sa pangalan niya yun batay sa propesiya. No? O, basahin natin ulit ha. O, Mateo 2 talatang 23. Siya ay naninirahan sa isang bayang tinawag na Nazaret upang maganap ang sinasabi ng mga propeta. Ano? Siya ay tatawaging Nazareno. Isusunod talaga sa pangalan niya yun. Diba? Oh. So yun guys, no? Bumaba na yung kausap natin. By the way, baka ma-misinterpret ko kayo dyan. Ha? Ano bang church ni Sebastian? Search nyo nga guys, baka na-misinterpret ko to si si Sebastian eh. Mga bro, tas i-ano nyo nga sa akin. Ano pangalan na ito? Pesil daw yung rebulto. Protestante nga to. Protestante. Pesil lang daw yung rebulto. Sabi niya. Tingnan nga natin kung rebulto lang yung nakalagay dito sa Hebrew. Hindi basta rebulto yung nasa Exodo 20 verse 4 to 5. Laliman nyo naman yung pag-aaral nyo. Ayaw nyo ba mapunta sa tama? Diba? Magpunta naman kayo sa tama. Hayaan na lang kaya namin kayo, no? O sabi dito. Pesel. O. An idol. Yung unang-una nga, definition, an idol. O, kama, image. Ibig sabihin, Diyos-Diyos ang larawan. Banal ba yan? Hindi yan, holy ba yan? Holy? Hindi yan holy. Yung sa amin, holy eh. Diba? Sabi dito si Shane Fernandez, yung mga yung mga nagtuturo ng mali katulad nito, iiyak to sa araw ng paghukom, tandaan nyo. Mali pala yung Bible? Mali pala to? Bible binasa ko Talaga sarado na yung tenga nyo, no? Tutulan nyo muna ako bago nyo sabihang mali. Hindi yung magsabi kagad kayo mali. Hindi nyo naman kayang tutulan. Ito si Muslim to eh. Kasi marunong magbasa ng Arabic. Anong basa dyan, bro? Sa pangalan mo?
KBM bro. KBM lang yan? Ah. Alright, ang topic namin bro, Christology. Muslim ka, di ba? Bro. Alright. Sige bro, ang stand kasi namin, bigyan kita ng mga premise. Si Kristo, Diyos nakapantay ng Ama. Tapos isang Diyos lang sila ng Ama nakatang Espiritu Santo. Tunay na Diyos, tunay na tao. Tapos dalawa yung nature sa isang person. Nag-share sila ng properties. Yan yung dalawa na... Yan, yung mga namin. Sige bro, pwede ka na magtanong. Biblical based tayo ngayon. Okay. Ayon sa sinabi mo bro, si Jesus ay kapantay ng Ama. Naan sa Biblia na si Jesus ay sinabi nakapantay siya ng Ama. Hindi lang sinabi ni Jesus, biblical based tayo bro. Babasa ako ng Biblia. Biblical nga. Yan ka lang muna. Babasa. Mag-mute ka muna. Hindi lang Biblia lahat sinabi, lahat ng galing lahat sa bibig ni Kristo. Mag-mute ka muna, sasagutin kita. Bibigyan kita ng talata. Makinig ka. Dito sa Filipos 2, talatang 6. Kaya pag sinabing biblical based bro, hindi lang puro sa bibig ni Kristo. Kanina ko pa sinasabi, biblical based tayo. Ibig sabihin ng biblical based, pati mga propeta, lahat yan. Hindi naman marunong sumunod sa rules. Ano ba yan? Biblical based, sinabi lang ni Jesus. Makinig ka. Letra por letra. Sabi dito, letra por letra. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus na siya bagamat nasaan yung Diyos, kita nyo ha, nasaan yung Diyos, ay hindi niya inari, ay tinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Nabasa ba? Opo. Next question. Biblical based tayo, hindi pipili lang kayo dito ng mga talata dito. Lahat ng talata dito sa Bible, itinuturing naming salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Para kasing gusto nyo, pati ako, sabihin ko, si Muhammad, tao lang din yan. Talaga, hindi kayo marunong bro. Next question bro. Nabasa ko na, biblical base. Tandaan natin, hindi lang si Kristo magpapatotoo sa kanyang sarili, pati ng mga propeta, lahat ng kasulatan. Nandiyan yan sa Mateo 5:17, talatang 20, letra por letra. Next question. Meron pang talata. Kapantay. Next question, bro. Next question. Pwede po ba basahin ang mga taga Filipos 2:6 hanggang 8? Bakit? Binasa ko na. 2:6 hanggang 8 bro. Filipos 2:6 hanggang 8. Tapos Bakit pag nga? binasa ko, ano ba yan? Tanong ba yan? Utos ba yan? Bro, tanong ko, doon manggagaling ang tanong ko bro. Pabasa mo na bro. Yan mo na. na lang. Ito Kasi manggagaling na, ang tanong Magic, ko. ito na. Sige, babasahin natin. Sa 1 hanggang 8. Ay hindi niya itunuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hinubad niya Ayun! ang kaniyang sarili. O anong ayun? Hindi niya pala Mababasalita yung mo. sarili niya sa Diyos. Ang tanong ka lang bro, ayun ka ng ayun. Anong tanong mo dyan? Bro, sige, magpatuloy mo na. Ano ang tanong mo? Nagbabasa ako, sigaw ka ng sigaw dyan. Okay bro, Ano nabasa ngayon? mo na bro. Nabasa mo na bro. Una nga, imbis na nagtatanong ka, nagutos ka, binabasa ko, bigla ka namang sasapaw. O basahin ko ha, kung hindi hinubad niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyo, yung hinubad, hindi nature. Anyo ang pinag-uusapan dito, hindi niya mahuhubad yung nature niya. Ikaw, kaya mong hubad din ang nature mo. Yung anyo mo, pwede, kasi pwede ka naman mag-disguise eh. Kunyari, mag-disguise ka bro, yung anyo mo para kang puno, mag-costume ka. Ganon anyo, kaya nga nahuhubad. At isinuot ang anyong alipin. Ibig sabihin, ano basa? Basahin natin sa baba. At palibasay, natagpuan sa anyong tao. Pag sinabing natagpuan, nakita sa anyo tao. Ibig sabihin,
Yung anyo ng pagka-Diyos ni Kristo nakatago. Kaya hindi mo nakita, alam mo na. Nagkaroon siya ng pagkalito doon ng yata sa sinabi na Ano lang yan, nung hinubad, nahubad yung nature. Hindi naman nature sinabi hinubad dito. Mahubad mo yung nature mo. Ano yun, bro? Ano yun, bro? Well, ganito kasi nalito siya doon sa hindi niya inangkin ang pagiging kapantay. Yun ang alam kong tutumbukin na dyan. Hindi niya inangkin ang pagiging kapantay. Ang problema niya, nakalimutan niya yung dulo. Na isang bagay na dapat panghawakan. Nakita mo? Rahuli kita. Oh. Tsaka ano ba yung point niya? Hindi ko talaga maintindihan yung point niya. Basta na lang siya sumigaw. Ayun. Nabasa ko lang yung hinubad. Hindi naman niya pinatapos. Ano ba yung hinubad? Basahin ko yung hinubad ha. Teka lang, Uncle Magic. Kung hindi hinubad niya, anong sinabi hinubad? Ayun. Ayun. Kung hindi hinubad niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyo, di sabihin, yung visible na nakikita mo sa kanya, yung kalagayan niya, ano ba yung nakikita natin kay Kristo? Siyempre, yung kanyang katawan kasi invisible yung Diyos eh. Spirito yun eh. Paano mo makita yun? Wala naman yun physical para makita ng mata natin. Hindi kayang makita ng mata natin yung mga espiritu. O nga rin, anghel. O. Pera na lang kung magpakita sila sa iyo saan yung tao. Diba? Eh si Kristo, hinubad niya yung anyo niya ng pagka-Diyos. Kaya nasumpungan siya saan yung tao. Pero nakasulat dito, kapantay, letra por letra. Yun na yun. Pakita iba. Sige. Walang kwenta eh. Wait. Yung anyo yung hinuhubad, paano mo mahubad yung nature? Hindi mo makahubadin yun. Saka Uncle masakit Uncle no? Hindi niya nakita yung dulo, isang bagay na dapat panghawakan. Basahin pa natin. At palibasay natagpuan sa anyong tao. O naisabi, nakikita natin siya sa anyong tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Mintakay mo, sa kanyang sarili mismo siya nagpakababa. Yung pagiging Diyos niya, hinubad niya yon para makita natin siya sa taong kalagayan. Eh kung nakikita pala yung pagka-Diyos ni Kristo, ba't ipapako yan sa krus ng mga Hudyo? Diba? Bakit kailangan pang patotohanan? Eh kitang-kita pala. Kaya nga kailangan pa niyang magpagaling ng may sakit para sumampalataya ka. No, ginawa niya yun para sumampalataya tayo. No, hindi para magpasikat. Hindi para sumampalataya tayo sa kanya at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi yung ayun. Ano ka? Gara, ang weird doon. Ang weird. Paya dalaman tuloy, no? Pakita tayo ng iba. Wala na ba iba dyan? Wala na. Gusto ko yung mata-challenge ba? Yung may challenge ba? Pwede. No? Dapat siguro mag-voice changer na rin tayo, Uncle, para may lumaban sa atin. O, tama si Prostio. Hindi mo kailangang patunayan kung obvious na. Tama. Kaya kung si Kristo, sa unang tingin yan, makikita mo yan, mukha siya talagang tao. Kasi nga sa kanya, ang buo na, kapuspusan pa ng kanyang deity. Ng pagka-Diyos, hindi ibig sabihin, sarili niyang nature yun. Deity, hindi Theos ha. O, deity niya yun. Sa kanyang katawan, kaya nagkakaroon ng palitan ng nagkakaroon ng share, nag-share sila ng properties ng pagiging Diyos niya at pagiging tao. Pagka ginamitan mo ng kunyari, bigyan kita ng isang dito, dito sa dalawa din naman nag-share ng properties yung divine nature at human nature. Acts 20:28. Sabi dito, Acts 20:28. Bro, James, bakit mo ako mute? Na-mute mo ako kanina, bro. Mute mo. ikaw ba yun? Bumaba ka na lang. Wala kang kwenta. Nag-utos ka na nga lang na magbasa ka tas bigla kang tatawa. Nagbabasa ako. Bastos ka eh. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos
na binili niya ng kaniyang sariling dugo. O kita mo? 'Di ba? Nagsama yung dugo. Binili niya ng kanyang sariling dugo pero ang subject Diyos. Sabi nagsi-share ng properties yung dual nature sa isang pwede mong sabihin nyo na ang Diyos namatay na si Kristo. Ang Diyos ay may nanay o si Santa Maria ay ina ng Diyos. Pwede mong sabihin yun. Kasi isang person lang yan eh. Doon sila nag-communion sa isang person. Yung dual nature. Diba? So tama, Isang Uncle, person lang. One subject lang yan eh. So tama, Uncle, yung monogenes theos. Oo, monogenes theos. One genes or one race. Or one, sinabi kasing one nature. Sabihin, isang lang sila, isang, ba yun? Parang isang kind or range. Oh, Race. Monogenes. Diba? Ano nga siya eh, meron nga dito sa Geneos, diba? Generation. Oh. Bakit Yun ang tayo ba? Sana may umakyat na dapat mag-voice changer yata tayo, Uncle, para hindi tayo halata eh. Mamumukha tayo nga i-insin yan, Uncle. So game, naman? Yung magaling naman, pambihira naman yan. Hinubad, tumawa na. Tsaka, yung may dating ba, no? Pag nagtanong di ko na alam yung sagot Mapapaganong kami, no? Hindi na namin alam yung sagot, sorry. Kumbaga mapag-iisip kami, tapos yung kuro-kuro, nahaba ba yung usapan? Hindi yung may challenge ba? No? Wala eh. Talaga eh. Buti pa kagabi, yung debate kagabi tungkol doon sa Diyos at Anghel. Yan, yung mga ng Jehovah's Witness. Yun, Si Loki. Loki, anong mo bro? Anong church mo bro, Loki? Kasi yun nga yung tinatawag na yung dual nature ni Jesus Christ, isang persona lang. At yung isang persona na yun, may nanay na si Kristo. Kaya yung dual nature, deity niya at yung pagka-Diyos ay pagkatao niya, nag-share talaga ng properties yun. Kung nanay niya yung nung nanay ng persona, yung si Mama Mary, anong sasabihin natin? Diin na nga ng Diyos, kasi Diyos naman si Kristo, natin si Kristo ang niya ay divine person. Ang kanyang titulo sa Trinity, divine person. Divine person. Nagdagdag lang naman siya ng isang nature kasi nag-incarnate siya eh. Pero Diyos yun nga, nag-incarnate siya, nagkaroon siya ng mga yung sa properties ng pagiging human niya. So namatay ang Diyos, natulog ang Diyos na si Jesus, nagkananay ang Diyos, di ba? Ang tinutukoy doon, yung person, kasi siya yung subject, yung person. Yun, aralan mo yung communicatio idiomatum, andyan yan, no? Kasi yung babae, hindi yan kasi act of parang pambabastos, para kasing ginawa niyong Pinoy. Kaya nga tayo, ang tawag na rin natin kay Mama Mary, kahit nanay natin siya, lady. Sabihin ng lady, act of respect yun. Yun, solemn address yun. Hindi yun pambabastos. Ibig sabihin, solemn yung pagka-address ni Jesus Christ kay Mama Mary. Ganun yun eh. Basahin nga natin ha. Makinig kayo dito sa Juan 19 talatang 26. Nang makita nga ni Jesus ang kanyang ina. Sinong nagtuturo dito? Si Saint John. Sabi ni Saint John, nanay daw ni Jesus, ina daw ni Jesus, si Santa Maria. At ang alagad na kanyang iniibig na nakatayo sa tabi niya, si John, ito nagsulat, ay sinabi niya sa kanya,
sa kanyang ina o kanyang ina. O si salita ng Diyos yan. Si John nagsasalita. Narrator. Babae. Narito ang iyong anak. O. 'Di ba? Masdan mo ang iyong anak. O. Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula sa oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling bahay. Tandaan nyo tong verse na to, no, sa mga Catholic. Isa to sa mga sweetest verse sa Bible. John 19:26-27. Hindi ito na parang binabastos ni ni Jesus Christ si Mother Mary. Hindi. Yung babae dito is a solemn address. Solemn address yan. Pwede magtanong. Sige, Brother Red. Ito yung ANC, di ba? Di ba ikaw yun, Brother Red? Sige, bro. Tanong-tanong lang, ha? Wala muna tayong pahayagan, ha? Ako lang muna, no? Yung 1840, pa-explain po. Anong tanong mo muna doon? Ang sabi kasi doon, tao raw doon talaga si Kristo. Aware ka ba, bro, na Diyos. nauna kami nagtuturo na tao si Jesus Christ? Ha? Alam mo ba yun na mas nauna kami ang pinakaunang naninindigan na si Kristo ay tao at pinaglalaban namin yan matagal na sa mga Gnostic. Kasi Hindi nga raw. makinig ka muna kasi, bro. Sige. Dati kasi, bro, meron nakalaban ng simbahan yung mga Gnostic. Yung mga Gnostic, naniniwala sila na ang pag sinabing Hesukristo, dalawang persona. Dalawang persona. Ibig sabihin, magkahiwalay yung Diyos at yung tao doon sa Hesukristo. Parang ang nangyari, merong Diyos na sumanib kay Jesus. Iyon yung Kristo. Ang paniniwala namin talaga, no, kaya yung Eucharist namin, no, human and divine si Kristo. Kaya nga yung Eucharist namin, nandun din yon, body and blood, soul and divinity. Buo yun. Tao at Diyos. Ngayon, kung may mabasa kayo dito sa letra por letra ng Biblia na si Jesucristo ay tao, talaga naniniwala kami doon. Makikipagpatayan talaga ang simbahang Katoliko dyan. Matagal ng panahon yan. Dati yung mga Kristiyano, nagkakapisikalan yan sila sa doktrina. Diba? Nagkatawan tao talaga si Kristo, kaya tunay siyang tao. Pag binasa mo sa CCC, ang nakalagay sa CCC, truly man. Tama? And truly God. Yun yung hypostatic union. Nag-union sila sa isang persona na si Kristo. Nag-share sila ng properties. 'Di ba? Kaya kung yung dahil nagkatawan tao siya, kaya naging nanay niya si Mama Mary, nanay na siya ng Diyos. Na si Jesucristo. 'Di ba? Kasi ang Diyos, hindi naman yan kung Diyos lang si Kristo at hindi tao. Paano mo papatayin si Kristo? Yung 'Di ba? Paano mo siya ipako sa krus? Paano siya mahahawakan? hindi, Mga yung kasama ano daw ng po, mga apostol, gagarutihin. Kung Diyos yan, di pag Yung nakita one- mo yan, patay ka kagad. Ganun ang Diyos, hindi kaya ng mata natin eh. Buti nga anghel, pag nakita mo, masilaw-silaw ka lang siguro eh. Pag nagpakita sa iyo yung anghel, kasi dati anghel, nagpapakita yan eh. Burning bush. Pero anghel pa lang yun ha. Pero yung mensahe niya, Diyos talaga, nagsasalita, Yahweh. Exodo 30, Exodo 3 talatang 14. Ako ay ako nga. Sinabi niya, no? Sabihin mo sa kanila, ako ang ako nga. Ako si ako nga. O yun yung sinabi ni Kristo. Bago pa si Abraham ay ako nga. Brother. Pangalan yan eh. Si ako nga. brother, Sige bro. yung Tanong lang, bro, tanong. 1840, yung 1840, yun daw yung nagpapatunay na hindi Diyos si Kristo. Kung ito yung nagpapatunay na hindi Diyos si Kristo, meron ba nakasulat dito hindi Diyos si Kristo? Babasahin ko ha. O para matapos na yan, Juan 8:40. O 40. Meron ba nakasulat dito hindi Diyos si Kristo? Sige nga, babasahin natin. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao sa inyong nagsasaysay ng katotohanan. 'Di ba? Yan yung pagkasabi diyan eh. O, na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham.
Meron ba nakasulat diyan hindi siya Diyos? Pag may mabasa sila dito, sa inyo na tong live ko, mag-atheist na lang ako. Walang ganun dito, bro. Wala eh. Ag-amen kami dito. Yes, Lord, tao talaga si Kristo. Okay, ano yun? Tao naman talaga. O sa MCGI, hindi naman naniniwala sa MCGI na tao si Kristo. Yun naman yung kaibahan ng magkaiba ang dalawa. 'Di ba? Sa MCGI, Diyos si Kristo, hindi tao. Sa INC, tao si Kristo, hindi Diyos. Parehas half-truth. Ang full truth nasa Catholic Church. Talagang mas malalim na aral. By the way, si Dacols. Kamusta po? Kamusta po dyan? Magandang hapon po. Magandang hapon. Medyo maingay lang dyan, bro. Medyo Ako maingay kasi lang talaga. Anong church medyo... mo, bro? Anong church mo? Pa, Ha? narinig ko yung binasa mo, datapwat si Chris. Di ba? Ano ba yung binasa mo? Bro, anong church mo, bro? Ha? Ano pong church mo? Muslim. Muslim ka po. Alam mo po ba yung Christology ng Catholic Church? Ayun po kasi yung topic namin ngayon. So, mute lang muna kita, no? Para hindi wala tayong takbuhan dito, no? Ang aral ng Catholic Church pagdating sa Christology, si Kristo ay Diyos, kapantay ng Ama, isa lang ang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Si Kristo na Diyos, nagkatawan tao, kaya siya ay tao at Diyos. Ayan po ha. At buo ang pagka-Diyos, hindi 50-50 po. Hindi 50 Diyos, hindi 50 tao, 50 Diyos. Hindi ganun ha. Walang ganun. O yun, doon ka po magtanong. Sige, tanong na, kuya. Ano po bang narinig ninyo? Yan ang sinasabi mo. Tanong po, tanong. Yun ang tanong ko doon. Paano nagiging Diyos? Hindi naman niya, wala naman siya sinabing Diyos doon, kundi tao lang sinasabi niya. May sinabi po ba dito na hindi ako Diyos? Hindi, binasa mo na nga yun, Meron di ba? ito po yung sinabi dito. Meron po bang sinabi dito na hindi ako Diyos? Hindi, ang inaano Wala ko po, sa'yo. no, wala. Alright. O ngayon, baba Sinasabi- tayo sa baba. Teka muna, tinapos lang natin yung issue dyan sa Juan 8:40 para matapos na yung issue. Kasi kung meron nga kayong mabasa si Kristo sinabi, hindi ako Diyos, bibigay ko na nga sa inyo yung live eh. Pati password, PM ko na, mag-atheist na lang ako eh. Kaso wala nga ganun. Anong gagawin natin? Magtsamba-tsamba. Huwag natin pangunahan ng nakasulat sa Biblia. Pag ibinaba mo yan sa talata 8, letra por letra, kuya, makinig mo na po kayo. Babasahin ko lang po yung salita ng Diyos. Sabi dito ha, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa si Abraham, nariyan na ako. Sila ay nagsidampot ng bato upang ihagis sa kanya, datapot nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Bakit mabatuhin si Kristo? Kasi po, pag ikaw po ay blasphemy against God, ibig sabihin, nagpapaka-Diyos ka, pinapantay mo yung sarili mo sa Diyos, babatuhin ka talaga ng bato. Pukuling ka talaga ng mga Hudyo. Ibig sabihin, naintindihan ng mga Hudyo na si Kristo ay nakikipantay sa Diyos. Kasi sabi niya, bago pa si Abraham, nariyan na ako. At yung term na nariyan na ako, o ako nga, sacred name din niya ni Yahweh. Kasi ang meaning niyan ay exist. Ang problema, bago pa si Abraham, sino ba yung bago pa si Abraham na pwedeng mag-exist sa panahon ngayon? Past, present, future. Di ang Diyos. Diba? Ikaw ba, hindi ka Diyos, tao ka lang ba pag sinabi mong bago pa si Abraham ay ako nga? Ako, hindi pa naman ako nag-exist kung hindi ako isisilang eh. Ganun ang tao. Mag-exist ka pag sinilang ka. Generation by generation tayo. Di ba? Hello, sir. Sir, pwede Sige, mo- ikaw naman, Brother Joe. Anong Jonathan- church mo, bro? Catholic, sir? Ay, Catholic, bro. Kamusta po? Okay naman po, sir. Sir, may tanong lang po ako, sir, ha? Okay.
Di po ba sa Biblia kasama nabanggit po doon na kasama na ng Diyos si Kristo? Si Yes Kristo. po. Ang daming talata. John 1:1-2. John 17 verse 4 to 5. Ang daming verse dyan eh. Oo. Tapos, hindi mo na siya matatawag na Diyos. Kasi, di ba sa sa Juan, meron po nabanggit doon na si Kristo ang salita at ang berbo. Sabi dito, no? Basahin natin. Nang Tapos ang pasimula, siya okay ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin naman ng pasimulay sumasa Diyos. So, sabi dito, nang pasimula, siya ang berbo, ibig sabihin siya, or whole logos. Ibig sabihin, meron yan definite. Hindi yan basta, kasi yung salita na sinasabi nila na action, kasi pag sinabi daw salita, action. O kaso ang problema, hindi naman to action yung tumutukoy dito. Isa subject siya, tapos meron pang definite article, ang verbo. So, ibig sabihin, meron tong definite na kung sino to. Meron siyang ang, di ba? Oho, ang verbo. Tapos, ang sabi dito, at ang verbo ay kasama na ng Diyos. Pros. Yung pros, kasama. Di ba? Kailan siya kasama? Dito sa basahin natin dito sa, ano yan? Yung nagpakilala ng isang Diyos at tunay na walang hanggan, yung explanation, John 17 verse 4 to 5. Niluwalhati kita sa lupa sa pagkaganap ko ng gawaing ipinagawa mo sa akin, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhatian na aking tinamo. 'Di ba? Sa iyong harapan. Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ibig sabihin, nasa harapan ni Kristo ang Ama bago pa ang sanlibutan nalikha. Ang anghel kasama sa sanlibutan yan. Genesis 1:1, langit at lupa. Ibig sabihin, no, yung heavenly bodies, heaven, yung paradise na nasa langit, nandun yung mga santo ngayon, mga anghel, no, yun yung trono ng Diyos, at ang lupa. Ito yung physical world, yung physical universe natin. Brother Nash, kamusta, Uncle? So yun, no, at again, naniniwala tayo na tao si Kristo. No, wala na tayong dapat pag-usapan diyan. Kamusta, bro? Akyat ka dito, no? Bigyan nyo naman ako ng mahirap na kausap dito. Wala bang iba dyan? Kanina pa ako nag-iinip dito, Wala na ba? Pambihira, kala ko magagaling yung mga nandito, Wala pala, no? Asa na? Christology tayo ngayon. Sabayan na tayo dito. Asa na yung mga magagaling, no? Christology. Sabayan na. Ilabas nyo na lahat ng natatago nyong alas. Umira, tao-tao talaga. Bigyan nyo ako ng magandang verse. Gamit kayo ng ng mga, kunyari, hindi pantay ang ama sa anak, mga ganon ba? Yung mga malalalim, huwag yung tao. Kasi sasabihin lagi namin, tao si Kristo. Yes po, tao siya. Anong problema mo? Anong problema namin? Wala kaming problema dyan. Kung may problema ka dyan sa pagiging tao ni Kristo, debate tayo. Patunayan namin, tao si Kristo. Diba? Ganun lang kasimple yan Ano ba bang anuhin natin dyan? Nagkatawan tao, hindi tao nga, diba? So, basa tayo dito ng mga comment habang wala pa, no? Brother, the calls, kung may iba po kayong katanungan, Muslim to si Dakols, no? Pwede po kayo magtanong dito, no? Bago lang po ba kayo sa Muslim or ano po ba kayo? Ano bang tawag dyan? Handog ba tawag yun? Ano tawag dyan? Yung pinanganak po ba kayong Muslim? Po, born Muslim po ako. Ha? Born Muslim. Alright. So, born Muslim po, kapayapaan po ang sumainyo, no? Kami po ay mga Kristiyano. Batay po sa Biblia, si Kristo po ay tao at Diyos. So, yun po yung pinapahayag namin ngayon dito. Kapantay po ng Ama ang pagka-Diyos niya at iisang Diyos lang po sila. Baka may iba po kayong katanungan. Kuya.
Ano po ba yung ano yung Catholic ba kayo? Opo, Catholic po ang tunay na Kristiyano. Kami po yun. Mayroon ako isang katanungan pa. Okay po, katanungan, sige po. Okay lang po. Kahit Ito ano po. kasi tuwing hapon, alas 6 ng hapon, maririnig ko sa simbahan, lalo na dito sa Baclaran. Di ba? Pag nagmimisa sila, una-unang binabanggit nila, nagtaka ako, bakit ginawang Panginoon si Maria, lalaki ng babae naman yun. Wala pong sinabi ng Panginoon pag nagro-rosaryo. Ang sabi po doon, Aba, Ginoo, hindi po Aba, Panginoon po. Teka, muna po kayo. Yung Aba, Ginoo Maria, kaya po Ginoo, kasi on that time, dinedevelop under pa lang kasi ng development yung mga salita. Wala pa kasing ginang on that time. Pero yan po ay biblical basis po. No? Nasa Biblia po iyan. Lucas 1, talatang 28. Sabi dito, ito po yung naririnig nyo po tuwing hapon pag may mga nagro-rosaryo po, no? At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, no? Hail, yun yung Aba, Ginoo. Full of grace. O ang kausap dito si Santa Maria. O ngayon, dito sa amin, ganun din po yung ginagawa namin. Yun po yung pananampalataya ng isang anghel na inireveal sa Catholic Church. No? Ito po yung pronounce ni Saint Gabriel, isa pong anghel. At syempre, yung mga anghel po, kapananampalataya po ng simbahang Katoliko yan. Kung sino po yung Diyos ng mga anghel, ganun din po yung Diyos namin. Kung ano yung pananampalataya nila, pananampalataya din namin yun. Nagsishare lang kami sa isang page yung mga anghel eh. Sabi dito, di ba? Douay Rhymes version. Sabi dito, and the angel being come and said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Pinagpala ka, yung daw ka, sa babaeng lahat. Kita mo po, lahat-lahatan na po yan. Lahat-lahatan na po ng babae yan. Kasi si Saint Michael, Saint Gabriel ba to? Si Saint Gabriel, lagyan na nalito Saint Michael, Saint Gabriel, sorry. Saint Gabriel kasi, hindi siya nasa ilalim ng time and space ng tao. So, ang tinutukoy niyang lahat dito, lahatan talaga to. Pag sinabing lahat sa isang anghel, lahat is lahat. Lahat talaga yan. No? Kasi nasa langit na yan yung mga anghel eh. Wala naman oras na kagaya dito. Hindi nga natin alam kung paano yung pag-ikot ng oras dun eh. Diba? So, pag sinabing lahat, lahat na talaga yan. Pinagpala ka sa babaeng lahat. Letra por letra. Ito po yung dinadasal po namin bilang pong itong meditation para po lumakas yung aming pananampalataya pag ninilay-nilay po yun sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito ni Santa Maria, sabi dito, no, buuin na natin, no? Ina ng Diyos. Saan ba nakalagay yan? Diba? May meron dito. Ina ng Diyos talaga to, no? Sabi dito, verse 50. 45. Mapalad ang babaeng mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinasabi sa kanya ng Panginoon. Hindi pa ito yon. Ito pala sa verse 53. So verse 42 pala at saka verse 43. Bakit nangyari sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Panginoon ng mga Israelita. No, tandaan po natin, Israelita to si si Santa Ana, at saka sumakanya ang Espiritu Santo. So ibig sabihin, hindi siya dito nagkamali, di ba? Ina talaga ng Diyos si Santa Maria. At yun po yung dinadasal namin. Hindi po yun kontra sa sa Biblia po, no? Yun po ay nasa Biblia po, no? Sige kuya, hindi po yun Panginoon eh. Hindi po yung Panginoon. Hindi po yun eh. Isa lang po yung Panginoon namin, si Kristo. Next question kuya. Si Kristo. Sige.
Sige. Ano kasi, sa amin kasi sa Muslim din, sa Islam, yung pag ano, di ba yung ano, mismo sa kay Allah mismo, binabaan mismo siya ng pagkain galing sa Allah doon sa ano, sa amin, paniniwala namin sa Muslim. Kay Maria din. Kay Maria. Ganyan Ano ang ba pangalan ng ano Maria namin sa din. inyo? Miriam ba? Miriam? Ano ba? Miriam din, oh, Miriam. Kasi Miriam. alam ko Hebrew Miriam. Kasi alam ko Hebrew Miriam. Hebrew ba yun? Check mo. Mariam, sa amin Mariam. Mariam. Ano ba sa Arabic? Kasi alam mo mga Arabic Opo, na, di ba? Arabic sa inyo. Mariam, oh. Ano nang ano eh. Ang ano namin kay Maria at kay Hesus Kristo eh, ano kaso lang si Hesus Kristo sa amin, sugo lang, propeta lang siya ng Allah. Oo Yan ang nga, yun yung ano sa ano namin. nyo, sa inyong Quran. By the way, ano ang in-expose namin dito kuya yung Bible kasi kayo dapat ang mag-expose ng Quran, di ba? Kaya, Oh, tama yan. Tama yan. sige. By the way Ayun kuya, lang. baka may iba ka pang tanong. Narinig mo sa tabi-tabi ba? Sa tabi-tabi. Pwede, hindi na, hindi na ako magtatanong. Yan na lang. Okay po. Sige po kuya. Nag-echo kuya. I-mute ko lang muna kayo yan. Nag-echo lang, no? Sige lang yan, no? Maraming salamat po sa pagpasyal sa live, no? Kapayapaan po ang sumainyo. So, sa kapayapaan lahat ng sa lahat ng mga Muslim. Kaibigan natin yan sila. Ito si Loki. Akyat ka dito, Loki. Para dito ka po magtanong, nasusulat ba sa Biblia na manalangin sa lahat ng santo? Opo, basta umakyat ka lang dito. Ibibigay ko sa iyo yung talata, no? Akyat ka lang dito, yun lang yung sinasabi ko. Magsalita ka lang ng konti, tas kung mahihayin ka, kahit konti-konting salita lang. Basta umakyat ka lang, ibibigay ko talaga sa iyo yung talata. Manalangin talaga sa lahat ng mga santo. Oh. Alangan naman mamili-mili ka, lahat nga lapitan. Basahin ko ha. Basahin ko. Oh. Oh. Yung mga saints, yung mga banal. Sige po, the calls kuya, no? Babalan po muna kayo diyan, no? Letra por letra to. Pero yun nga, no? Christology sana, guys, Christology. Pero sige. Baka Protestant to na, ano? Pwede natin tong sagutin, no? Yung kanyang katanungan. Akyat ka lang sana, bro. Sahin ko, ha? O, makinig ka. Ayaw mo makiat, ha? Makinig ka. Mag-comment ka kung anong masasabi mo dito, no? Sige. Hebreo Jess. Sinabi ba na lalapit tayo, papaisa-isa lang, pipili-pili lang. Lahat talaga yan, lalapitan. No? Sabi dito sa Hebreo Jess 38:39, tama ba? 38:39, Hebreo 12 pala. Hebreo 12. 20 ano? Hebreo Jess. Hebreo Jess. Ito nga, Hebreo Jess nga. Hebreo Jess 32 Hebreo Jess yun, Ay, hindi. Hebreo 12. Sensya na guys, wala kasi akong notes dito na nakaprepare, no? Hebreo 12. At marami akong paboritong verse dito sa Hebrews 12, sa Hebrew. Kaya nalilito-lito ako, no? Ang dami akong paboritong verse dito. Ang ganda nito, aklat ng Hebreo din, no? Patungkol kasi ito sa worship. It's all about worship, liturgical, no? Book of Hebrew. 22-23. Sabi dito, subalit kayo'y lumapit. Ayan saan daw lalapit? Sa Diyos lang? Sinabi ba dito, Diyos lang ang lalapitan natin? Hindi. Sa bundok ng Sion. Alam niyo tong bundok ng Sion? Hindi ito yung bundok ng Sion na literal.
no? At sa lungsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem. Ayan ha. At sa mga di mabilang na mga anghel. Oh, kita mo, ang dami. Hindi mo daw kayang bilangin. Sa isang masayang pagtitipon, no, dun pala tayo nakalahok. No? Pag tayo ay nagwo-worship sa Diyos, kaisa natin yung mga anghel at mga banal. At sa kapulungan ng mga panganay o sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit. At sa Diyos, tingnan mo, paglapit pala to sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu na mga taong ginawang perpekto o ginawang banal, ginawang perfect na nga perfect. At kay Hesukristo na tagapamagitan. O hindi pala yun contradiction sa pagiging tagapamagitan ni Kristo. Hindi pala porket lumapit ka sa mga anghel, nakipag-usap ka sa kanila through the communion of saints at sa mga espiritu, italiwas na itataliwas mo na yung pagiging tagapamagitan ni Kristo. Kasi yung pagiging tagapamagitan ni Kristo, ano yun? Ito. At kay Jesucristo na tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong iwinisik. O yun yung bilang tagapamagitan niya. Pag magkakaroon ng tipan, kasi bagong tipan, kailangan ng dugo. Diba? Nandiyan niya sa Exodo, I think, Exodo verse 20, verse 7 to 8. Diba si Moises, tagapamagitan siya dati sa Diyos at sa Israel. Kasi mga pari yan Kung sinabing tagapamagitan, pari yan. Kaso si Kristo ang tagapamagitan sa bagong tipan, kasi yung pagiging high priest niya, hindi yun kayang gawin ng kahit na sino. Yun yung iaalay niya, yung kanyang sariling dugo. Yung dugo ng pure at dalisay at fulfillment ng lahat ng mga alay sa Old Testament. Diba? At kay Jesucristo na tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong iwinisik na nagsalita na lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Tamo, mas mabuti pa sa dugo ni Abel, no? Wala nang bubuti pa sa dugo ni Kristo. So yun, no? O hindi ka nakikinig, Loki. Sinasabi ko sa inyo, kanina pa ako nagsabi. Di ba sabi ko, Loki, nagko-comment ka na nga lang dyan. Sabi ko, makinig ka. Ibibigay ko yung verse Hebreo 12, 22 hanggang 24. Pag nag-worship kami, iyan yung mga nilalapitan, lumalapit kami, kami sa masayang pagtitipon kasama mga anghel at mga santo pag nagwo-worship kami. Iyon yung pagsamba sa espiritu at katotohanan. Hindi nyo ba alam yan? Akala nyo kasi pag sinabing pagsamba sa espiritu at katotohanan, ano lang walang rebulto. Pagit ng ano nyo, pambihira talaga kayo. Ba't ganyan yung theology nyo? Pambihira. Kasi theology yan. Parang kaisipan lang ng tao yan Weird naman, no? Next question, no? Brother Nash, mahina na signal na Uncle Nash, Si Benten. Christology guys yung topic, pero kung gusto nyang i-divert sa iba, bilang mga Catholic kami, kunyari, Communion of Saints, pwede po, no? Akyat lang kayo dito. Kala ko magagaling kayo aral kayo ng aral. Mantakin nyo itong mga protestante, aral ng aral. Aral kayo ng aral, ayaw nyo umakyat dito. Ang gagawin na aral nyo dyan, no? Meron na ba nag-request? Request lang po. Di po ba magkaiba ang paglapit sa panalangin? Ano ka ba? Paano mo lalapitan ng Diyos? Yung panalangin kasi is an act of
koneksyon, pakikipag-usap. Ngayon, yung panalangin namin sa mga santo or yung address namin sa kanila, hindi yun bilang Diyos. Magkaiba daw yung paglapit sa panalangin? Paano malapitan ng Diyos? Ngayon, punta ka langit o punta ka na. Paglapit, panalangin, pares lang yun. Hindi nga lang panalangin na ginagawa namin sa mga santo. Pag nagpupunta kami doon sa simbahan, kasama namin sila. Hindi mo pala alam yun, kaya nga lagi namin mention yung mga anghel doon. Pati mga santo. Kasama namin sila. O kayo, kawawa kayo. Hindi nyo sila kasama. O ikaw, tanongin ko, nilapitan mo ba? Yung mga santo, pati mga anghel. Paano mo lapitan? Hindi nga kayo, allergic nga kayo sa kanila. Diba? Pag panalangin daw, magkaiba daw sa paglapit. Sana kaya, kung malapit lang ako dyan sa'yo, yan ang sinasabi ko sa inyo, ang babaw nyo kasi, no? Ang bababaw nyo eh. Tanungin nyo ngayon sarili nyo, nabasa ko yung talata, tanungin mo pati pastor nyo, Pastor, ginagawa ba natin yung paglapit sa mga santo? Huwag kang magbigay ng talata muna ha, sabihin mo lang yun. Sasabihin sa'yo, hindi. Gawain ng mga hindi yan tunay na Kristiyano, mga Katoliko lang yan. Saka mo bigay yung talata ngayon. Pastor, ito nakalagay yun, lapitan daw yung mga anghel pati mga espiritu, pati ang Diyos, pati si Kristo. Iyan yung masayang pagtitipon, iyan yung pagsamba kay Kristo. Paikiisa yan sa mga santo at mga banal, kung paano sila sumamba doon, ganun din sa simbahan. Alam nga naman magkaiba yun. Kaya nga, meron tayong communion of saints. Isa lang yung pananampalataya natin, nagsishare tayo, yung mga anghel at ng mga santo ng isang pananampalataya sa Diyos. Isa lang ang Diyos natin. Pati yung mga anghel, sinasamba din si Kristo bilang Panginoon at Diyos. Ikaw, tao ka lang Ayaw mo tularan mga anghel? Allergic ba kayo sa kanila? Ang gara talaga ng sayang yung oras nyo dyan. Alis na kayo dyan, no? Wala pala kayo natututunan. Next. Wala na ba? Ito si Emong. Sorry guys, no? May nag-request ba? Sorry, hindi ko na napansin. Si Emong pala. Sana kaya mga INC, paborito ng topic nila to Histology. Loki, akyat bro, akyat. Wala na ba? Hintay-hintay lang tayo. Ito si Christian, no? Brother Christian. Ay. Brother Christian, ano nga ulit church mo, bro? INC ka, bro?
Kanino daw sinasabi? Sinasabi yan sa lahat. Sa lahat yan. Kung ano ipinahintulot sa lupa, siyang ipinapahintulot sa langit. Hindi sinabi dito sa lupa lang. Walang sinabi dito, sa lupa lang to ha. Huwag niyong idamay kami dyan. Hindi kasama yung mga anghel dyan, yung mga nasa langit. Hindi ganun. Hindi nyo pala talaga alam, no? Si Catholic daw siya. Kumabase Christian. Hindi nyo pala nakita yung doktrina natin ng simbahan? Kung gaano kaganda? Nung ibinigay yung susi kay St. Peter? Ano man ang italian mo sa lupa, siyang tatalian sa langit. Ano man ang ipahintulot mo sa lupa, ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Hindi nyo nakita yon. Sundin ng loob mo. Kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Yun yung doktrina, yung kalooban ng Diyos, yung divine revelation, nire-reveal na nga ng Diyos kung ano yung pananampalataya. Ito kasing simbahan, kaharian kasi ng Diyos to. At hindi sinabi na dalawang kaharian, isa sa langit, isa sa lupa. Isang kaharian lang yan. Kaya nga yung mga santo, naghahari sila sa lupa. Maling interpretation nyo sa Book of Revelation. Akala nyo, pag sinabing yung mga banal sa langit, naghahari sa lupa, pupunta dito na parang sundalo, makikipagsuguran, makikipagbakbakan. Hindi nyo naintindihan yan. No? Bihira talaga. Kaya kahit anong gawin yung aral dyan, naku, mauubos lang yung oras nyo sa wala. Sayang, no? Dapat ubusin natin yung pag-aaral sa ganito. Sa tulong ng simbahan. Hindi sa tulong lang ng tao. Mga tao lang nagtatag ng iglesia na yan. Hindi tao lang din nag-invento ng doktrina na yan. Di ba? Akit pa, hintay lang tayo. Paano po ninyo? Bro, last na to bro. I-mute na kita. Ayoko na nakikipag-usap sa comment. Akala kasi nila yung Revelation 5, 6, 8, yan yung parang yung mga saints pupunta sa lupa. O yung mga angel, makikipagbakbakan. Hindi naman ganyan yan eh. Yung Revelation 5, Revelation 6, Revelation 8, patungkol niya sa intercession, communion, at saka heavenly worship. Yun. Ito si Hadouken na yan. Si Hadouken. Masaysay din to eh. Brother Loki, wag ka matakot bro. Akyat ka dito bro. Wag ka matakot. Kasi dito sa sa lugar ko. Maingay ba? Yo, Uncle. What's up? Maingay. Hindi. Hindi sa maingay. Hindi pa maingay, Uncle. Wala nga eh. Wala naman maingay. Asan ka ba? Maingay pa sa dito. Dito kami, food court. Tama kinain ko. Nasa food court ka ba? Oo. Kaya pala. Kaya nag-unit lang ako. Ako, Uncle, ang ano ko, fasting talaga. Gusto ko na talaga mag-diet ngayon. Namimiss ko na yung slim na katawan ko. Chumachabi na ako eh. Yung nag-promo na kami. Siguro nga pa rin ka, nagkakape lang kami.
Hindi, hindi, sabi ko lang, Angel. Siyempre, maganda sabihin para ma-remind ko yung sarili ko, di ba? Kasi, Mamaya bigla akong gutumin eh. kape lang yung kape. Oo. Wala na ba dyan, guys, no? Tanong, Christology, guys, no? Nag-clear ka, hindi. Nag-player ako, Angel. Hindi naman siya ganong, malakas. Hindi gagana yung share mo, okay? Bakit? Ah, Bakit? dapat nag-i-invite. Alam mo yung, Oo, yung halimbawa, nag-invite. halimbawa may Pero gumana papapakinggan siya, mo kaso agad. hindi siya kagaya kahapon. Sabi ni Lil Mamaya Jan, mag-live ka mamaya. mamaya ulit. Kada isang live naman, isang player, meron pang 10 yun. Sabi ni Lil Jan, Gabrielaw, nalilito ho ako kung anong religion ba talaga. Isa lang ang tunay na relihiyon, bro. Pagdating sa Kristiyan. Hindi mo ng termo ng religion. Yun yung termo ng religion. Relihiyon sila pero hindi tunay. Mga imitation kasi yan. At yan eh. Parang empty promise ang ibibigay niya sa'yo. Pangako na walang laman. No? Sasabihin lang sa'yo, ligtas ka na kahit hindi. Diba? Ganyan-ganyan lang yung sasabihin nila sa'yo eh. Ligtas ka na, basta nandito ka. Samba-samba ka dito sa amin. Ibigyan ka niya ng doktrina kahit mali. Tingin mo, napakaganda nung binigay sa'yo. Totoo, wala talaga yun. No? Kaya, kung gusto mo bro, Brother Lil Jan, akyat ka dito bro. Tapos ituturo ko sa'yo, no? Yung mga kailangan mong malaman. Tapos yung mga iba, aralin mo na rin, no? ni Coach, so akyat bro. Sayang naman yung inaral nyo. Ayaw nyo pumunta dito sa taas. No? Para naman ma-experience nyo naman kung paano makipag-usap sa tunay na relihiyon, no? Ang Catholic Church. Si Dex, ano bang religion ni Dex, no? Nalimutan ko na. Si Brother Adonis, yung kaibigan ko. Ayaw nyo po yun. Ito si Dex, oh. Brother Dex, anong church mo nga ulit, bro? Nalimutan ko eh. Sorry, ha. Brother Dex. Brother Dex. Ay, ano ba si Dex? Dexter Pronda 10. Anong church mo, bro? Catholic ka ba? ILC? Nakamute ka, Dex. Nakamute ka, Dex. Mainipin pa naman kami, bro. Hindi kami nagsasayang ng oras. Baba mo na. Oh. Ito sino to? Bakit tayo? Si Bogs. Invite natin si Bogs, oh. Sayang ngayon na mga protestante, no? Ayaw umakyat dito. Anong gagawin nyo dyan? Tago nyo na lang sa bawal yan. Sinikot ko, akala niya, nakakatabingin mo yung mag-comment. Sa tingin nyo, nalulugod ba ang Diyos? Ikaw ang hindi nalulugod. Pero sa ginagawa namin, nalulugod talaga yung Diyos sa amin. Aral niya to eh. Aral ko ba to? Salita niya itong ine-expose namin. Hindi naman namin pinapangaral yung sarili namin. Kagaya nyo, puro kayo pangangaral sa sarili. Pinapangaral nyo na sarili nyo eh. Puro kayo pataasan, no? Lagi nyo pinagmamalaki sa sarili. Hindi mga INC yun, Angel. Yung anniversary nila, sinabi ko na pag may nakita ako ministro, sasapaking mo. Ito si user, oh, pakitin natin. Kaso, biglang naglaho, no?
Sabi niya, ito mga tao na Katoliko na makadiyos ko, no, pero hypocrite at mas di mo sa ano, pagsasabi na ito. Masasabi mo kaming hypocrite ka, alam mo na ba, kilala mo na ba kami? Kung kilala mo na kami, dun mo masabi na hypocrite kami, hindi mo nga kami kilala eh. Di pa marunong yung mga tao na to, hindi marunong maggamit ng mga ano, mga words. No? Mali. Ano mo kami sabing hypocrite, hindi mo kami kilala, no? Ang tawag Patay dyan ka. bro, paratang. Oo. Masabi mo bang ang hipokrito ang isang tao kung hindi mo pa kilala? Kilalanin mo muna bago mo siya masasabi ang hipokrito kasi hindi niya sinasabuhay yung ginagawa niya. Eh alam mo ba yung buhay namin? Hindi kayo nga hipokrito, panay kayo pabebe, pabait-bait, ang bait-bait. Ang bait-bait, tapos sama ka na sa amin. No, mahal ka ng Diyos, babautismo ka namin, mali ang Katoliko. Kayo nga mga hipokrito eh. Bait-baitan effect nga kayo eh. Di ba? Bait-baitan effect. Pero ang boy, nirecord nga ng anniversary nila. Nirecord nila yung sinabi ko, pinapost ko na ngayon. Ano yun? Sinabi ko, sasapakin ko yung minstrel nila. Ano yun? Parang ako nga eh. Parang big deal ka naman sa kanila, pambihira. Oo, big deal talaga. Sabi, pag may nakita ako ministro ng Iglesia ni Cristo, sasapakin ko, pagmumumugin ko ng bagang. Pambihira yun. Nakakatawa talaga mga yun sila. Nakakatawa sila. No? Sumamadog ni record pala. Sumamalob eh, ikaw naman kasang pinasasamaman naman yung loob. Ikaw kasi yung idol nila bro eh. Talaga na. Sila talaga yung ano eh. Vlogging nilang binabantayan. Sama ng load nila ang nakakita si si Bench. Napadahan daw si Bench. Kahit ngayon bro, pag mag-shoutout ka, may mga INC dyan na nagre-record. I-shoutout mo naman, Angel eh. Shoutout natin. Sa mga INC dyan na natatakot at kung talagang matapang kayo, makiat kayo dito ng saganan, pamumubugin ko kayo ng mga bagang ninyo. Tatanggalin kayo mga bagang ninyo. Ang hirap bunutin ng bagang eh. Sana yung mga INC, ikala ko magagaling sa pwesto. Papagya tayo na INC dito. Sabi nga, pamumubin ko ng bagang yung mga... Ito, pinisturyosong kanit. Takyat. Kanina, may INC na umakyat. Hinahaman ng debate. Then sa live ni Ben. Pakit lang. Sabi ko, tara, debate tayo. Magbumubin ka ng bagang sa akin. Sabi ko. Mabira ka naman na. Tinatakot mo eh. Balik. Ang problema bro, kasi yung mga kaibigan natin ay INC, mga baliktad yung isip. Ikaw na yung naghahamon, ikaw pa yung takot. Yun nga nakakatawa dun eh. Pag inahamon mo sila, Dali sa akin. Sige, lalaban ako sa isang condition. Dapat hindi ka moderator dito. Tatanggalin ka sa pagka-moderator. Hindi ka naman kilala. Kondisyon pa, no? Kondisyones pa, no? Akala mo ba, sikat to mga to, hindi nga kilala. Ako nga, kung sikat yung mga kalabang ko, kahit bigyan niya ako ng sandamukal na kondisyon, pwede. Sabi ko, pasikat mo na ngayon, di ba? Sila sikat. So, kilala eh. Pagdating sa moderator, ayun yung mga, alam mo na hindi lalaban ba? Sabi ko, pag mumumugid silang bagang itong mga to. Ano, wala? In muna tayo. May mga ayun sa Paparipil pa ako ng tubig. Naubos na yung tubig namin na pang-inom eh. Yung mga ayun sa dito kaso,
Nag-record lang yan. Guys, sa mga kaibigan namin Catholic, guys, pa-repost nga. Click nyo lang yung share, tapos Saka, repost. kung gusto niyo mapanood tong reply namin, punta na kayo sa mga INC doon. Oo, nag-replay. Nag-reply sila doon. Parang ano eh, alam mo yung mga aklat Katoliko, Angel, ginagawa nilang ano yung replay natin. Batayan ba? Kung gusto niyo ng reply, panoorin niyo lang yung INC hanggang doon at dinidebate nila yung reply. Ito si misteryosong kanib, oh. Alam ko, babalik na to sa Catholic si misteryosong kanib, eh. Ayun si ito, eh. Kaso hindi ko alam kung bakit, anong pumipigil dito. Kaibigan ba? Ano ba? Mga magulang ba? Ano ba? Ano ba pumipigil sa'yo misteryosong kanib, no? Parang ayaw na talaga, sarado na talaga. Wala, no? Ano, Uncle? Hintay pa tayo. Pero pa tayong 22 may viewers. Puro Catholic to, eh. Nakikita ako. Si Adukin tsaka si Misteryoso, hindi akit yan. Misteryoso. Pwede post natin. Post mo, Uncle. Marami kang fans, eh. Ito, mag-invite ako. Sige. Nickel. Sino ba ito si Nickel? Antonio Mijares. Si Antonio Mijares, ano to, bro? Catholic ba to? Parang hindi. Debunking Christianity. Ayan Fighter. yung debunking Christianity. Si kulit to, eh. Si Kens. Original sinner. Basta mag-invite ako dito. Pinyahan. Dati pati suka. Energy ako kayo na mga kaibigan naman. Ito si Follower. Gilbert, ano to? Basta invite mo lang, Uncle. Ito si Marco, ito ini-invite ko. Wala, lagi naman Ano, ganyan si makiat? Dark Horse. Dark Horse, ministro ata yan. Si Horsey, sus, kailan pa umakyat dito yan? Tagal-tagal ko nang ini-invite niyan. Magaling yan mag-memorize ng ng script nila, eh. Ganon? Hindi pa mo. Parang wala, siguro umakyat to, siguro isang beses, tapos hindi na naulit. Parang hindi na umakyat to dito. Puro Parang lang sila ministro yung kasi yan, bro. Ministro or manggagawa. Mga ministro kasi yan, mga nagtatago lang sa kunyari. yung talumpati na ano. Yung ang babadoy kasi nagtatalumpati. Nababadoyan ako sa kanila. Yung accent nila, no, patalumpati. Oo, yung Mga, talumpati. mga Makata. Oo, Makata. Yung parang Felix, kung nilalangit, nilalangaw. Gitna, ganun ba? Diba? Nabira ka. Ang baduy eh. Diba? Bira ka. Felix, kung nilalangit, nilalangaw. Pati ang Yan yung bro. Yan yung nakakatawa sa kanila. Kapag nagsasalita, parang nagbabalagtasan pero hindi alam yung mga old Tagalog na words. Oo. Accent lang pala. Accent lang, parang parang may... Hindi ko masabi niya alam kasi pag pinakinggan mo, walang laman eh. Makata pati tono. May Conclusion. lagi yan, eh, no? Makata, tas tono, Makata. Proud nga sila doon. Conclusion ba? Natawa nga ako sila nag-uusap niyan. Kasi 'di ba medyo bitter sila kay ano pa niya, isang Catholic, yung bad trip din ako dun, yung bata nagpupunta sa isang lugar. 'Di ba? Bitter sila doon. Nag-aano sila doon sa live nila, nagbabalagtasan sila, oh. Gara ka mo, parang gara talaga.
Yung nag-uusap silang INC, tapos nagtutunuhan sila. Gara. Felix kong nilalangit. Ang mabiro. Maganda kasi yung kwan, bro. Maganda kasi yung balagtasan sa networking, lalo na sa negosyo. Talaga? Yung sa sales, alam mo ba yung sales? Kapag nasa kwan ka, nasa sales ka, dapat magaling kang makipagbalagtasan. Oo nga. Stage present, kumbaga mga yung datingan ba, no? Oo. Ito si Ayo. Baduy, talaga ako yan eh. Nababaduyan talaga ako eh. Si Lance. Eh, hawak ko pa man din yung camera. Ano to, 80s to. Ano, Uncle? Maya na lang ulit, Uncle. Maya tayo. Ha? Tawag ko sa'yo. Right. Wala, nainip na ako. Sige. Para makapag-clear tayo mamaya. Oo, sige. Sige. Guys, paalam mo na kami, ha. Sige bro.